Okay, hello! Hello mga kaigsunan, mga kapatiran ho, lahat ho tayo, kayo na sumasubaybay sa ating palatuntunan. Narito muli ang inyong lingkod, Pastor Katli. At tatlong araw ho tayong nawala sa aire dahil nga ho may dinaluhan na isa hong pagtitipon, isa hong Federation Fellowship doon sa Kalangahan, Tuburan, Cebu. Banda na ito ng norte. Ayun, kaya ho, buhat ng Merkules, Webes, kahapon pa ho tayo dumating. Okay, mga kaiksunan, mga kapatiran, lahat ho ng ating mga taga-subaybay, kumusta ho kayong lahat? At muli ho tayong magkakaniig sa atin hong palatuntunan. At tayo papasalamat pa rin lagi ho na tayo pinagkakalooban ng Diyos ng pagkakataon na makapagpatuloy pa ho sa palatuntunan ito. Kaya nga naman sabi nga sa Cebuano ay iyawat na lamang ho. Bulahan, iyawat daw makarinig ho ang ating lahat mga kapatiran. Lalo na yung mga kapatiran natin na bago pa ho nakakamonitor ng ating palatuntunan. Itong palatuntunan ito kapatid ay inuulit ko ho. Ito'y buhat ho sa 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Ayon. Makikita na sa ating Facebook account sa Ito ang Katotohanan. Ayun, tapos sa YouTube Preparation Channel. Ayun, ang ating pamagat sa YouTube Preparation Channel sa YouTube. Ito ang Katotohanan. Okay? Kaya meron pa tayong 3 minuto bago pa ang 1:00 at tayo medyo binuksan natin maaga-aga para tayo nga namin makapangmusta. Nagmo-moisture itong aking nagmo-moisture dahil sa pawis. Ang init ho dito Cebu, ang init. Kaya pati ang aking salamin ay nagmo-moisture dahil sa singaw ng mata. Sa init ho. Okay. Buti ho kapatid doon sa tuburan na atin dinaluhan. At kung lamig ho doon. Ganda ng klima doon. Kaya kumusta ho sa lahat nating mga dumalo? May taga Bohol, mga Anon family, Oropa family, ano pa yung hindi ko maalaala ang iba. May taga Camotes, yung mga Relampagos family, ano pa yung iba. Hindi ko na matanda ng apelyido. May taga Sombria, may taga iba't ibang lugar ho. Kaya talagang masigla ho ang ating mga kapatiran na dumalo ho sa ating Federation Fellowship. Yun, kaya mga mga Makalisang family. Ano pa itong iba? Makalisang family. Sina Pastor Arnel. Pastor Arnel, kasama ng kanyang pamilya. Ano pa? Lato na lamang nating kapatiran dyan, Sombria. Magandang tanghali sa inyo. Okay? Ano yun? Broken effect. Para waling mahina ito. Okay na. Mga taga-Argao, may mga taga Cebu nga pala, mga taga-Tubod, Cebu nga. Dumalaho doon. Madalit sa tao ay talagang enjoy ho at talagang matagumpay. Awa ho ng Diyos ang ating fellowship, Federation Fellowship doon sa Kalangahan, Tuburan, Cebu. Okay? Kaya naman ho sa ating lahat ng mga kamag-anak sa Maynila, sa Luzon, maging sa ibang bansa, kumusta kayong lahat? Mga kapatiran natin sa Maynila, ang ating mga kapatiran dyan, mga Munda family, hindi ko na maalala. Palaro family, sina Pastor Pastor Flores, Pastor Batuto, Pastor Hirana, iba pa. Kaya din ho dito sa Visayas, Pastor Batas Balios, ating administrator sa Cebu. Magandang tanghali, Pastor. Diyan naman sa Katlis is watching. Diyan naman sa
Sa Region 10, yun, Pastor Bahian. Region 13, Pastor Dario Losiñara. Region 11, Pastor RJ Kasing. Region 12, sino Pastor Marquez at saka Pastor Maluni. At bandang Leyte, sino kang pastor natin dyan? Negros, Pastor Jeffrey Ornelio. At sa lahat natin mga kasamahan yung magagawa. Magandang tanghali, kapatid. Bueno, alauna na ho tayo mananalangin na, kapatid. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa pagkakataon ulit intuloy Diyos sa abang lingkod na makapagpatuloy po sa programang ito. Ama, pagpalain nawa ang programang ito na ito'y maging matagumpay ho palagi at gabayan ho namin ng Espiritu Santo at ang inyong balaang manulunda, labi hong pinapasalamatan namin sa pag-iingat po sa amin sa bawat sandali ng aming buhay. Papasalamat po kami sa Panginoon Kristong kaligtasan, sa inyong pag-ibig na wala hong pagmamaliw. Kaya Panginoon Diyos, salamat po. At minsan diadalangin ko din mga kapatiran na lahat ng sumusubaybay sa programang ito, bigyan naman sila ng sigla, pananampalataya at pag-unawa hubot sa Espiritu Santo. Kaya salamat po Panginoon Diyos sa pribilyong ito na muling magamit ninyo sa tanghaling ito. Kaya Panginoon Diyos, tanggapin mo ang aming mga dalangin, hiniling po ito kalaki po ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pamamagitan po ng Panginoon Kristong aming tagapagligtas. Amen. Okay. Okay. Ulitin ko kapatid, gayon lang ho tayo ulit nakabalik sa ating palatuntunan dahil nga sa ating pinuntahan na fellowship po. Malayo pinuntahan natin. Ayun. Doon sa Kalangahan, Tuburan, Cebu. At talagang masaya ho doon ang aming kuhan. Masaya, matagumpay. At ang pinakamasaya nga doon ay nung madaling araw na ho ng Sabado bilang linggo na. Ay talagang masaya. Josepina Desierdo Iswatseng. Terpina, magandang tanghali. Parang nasa Cebu yata ikaw ngayon ah. Terpina. Ano pa? Masasabi ho natin. Okay. Terpina, salamat. Hindi ka, wala kang makauban. Nindutan na nakauban pa ka. Okay. Lagi nagbo-moisture ang aking salamin. Ano ba naman itong init? Dahil sa init ng panahon, kapatid. Nagmo-moisture. Magmo-moisture. Pero makulimlim pa ho ang ating mata dahil nga sa puyat din. Makakatulog gayon lagi yung kwentuhan ng kwentuhan. Kaya yung mata ho natin para-waring nangungulimlim. Okay. Ang atin ho kapatid, paksa na pag-aaralan tatalakayin ho ngayon tungkol sa ito siya nasabi ho sa Bible na kanya-kanya ang kaligtasan. Kanya-kanya. Pagsikapan mo ang iyong sariling kaligtasan. Ayun. Okay, may mga tanong ho dito ito ho ang ating pag-uusapan ngayon. May mga tanong ho dito, bakit naman kung kanya-kanya, hindi na dapat ho tayo magdalanginan. Hindi na, ang ibig baka sabihin, hindi na natin nararapat idalangin po ang ating mga kapatiran. Kung kanya-kanya ang kaligtasan, ay nasa ba, Cherami Bakulyo Bunglay. Hello, Pastor, maayong hapon usab dia ikson. Cherami Bunglay. Asawa siguro ito ni Don, imong asawa yan? Okay. Mga Bunglay family na sa Cagayan ito Sa Cagayan, naroon din doon sa bayan ng unahan ng El Salvador. Yun. Diyan sa Misamis Occidental. Okay. Talagang pinapawis, nagmo-moisture talaga dahil sa pawis talaga naman dahil sa init ng panahon. Kung sa panahon ito kapatid tayo rumireklamo sa init
Sabi na gaano na kaya ikang impyerno, ano? Kung tayo ay nagrereklamo sa planeta sa init, tindi ng panahon, gaano pa kaya pag impyerno na? Kaya tiis lang ho, konting tiis lamang tayo. Okay? Ang tanong nga dito, kapatid, ganito kung ang kaligtasan ay kanya-kanya, ay bakit sinasabi ng Biblia tayo magdalanginan? Idalangin natin, ipanalang, babasahin ako. Kung kanya-kanya ang kaligtasan, kung individual, ayon sa Filipos 2:12, ay bakit may sinasabi dito sa Santiago 5:16? Nga mangagpahayagan nga kayo ng isa-isa at isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Ipanalangin. Abay, kung kanya-kanya kaligtasan, bakit kinakailangan bang ipanalangin ho natin ang ating kapatid, ang ating mga kapatao, ang ating mga mahal sa buhay, kung kanya-kanya ang kaligtasan? Sabi doon, mangagpahayaga yun, sa Sibuan magsinugiray. Kumpisal ho tayo sa isa't isa. Parang, ano ang ibang pananalita dito? Titingnan natin. Ibig sabihin kapatid, hindi pala lang sa isang tao lang natin kukumpisal. Ang pangungumpisal natin, kung saan ho kayo nagkasala. Ano? Babasahin natin. Levitico 5:5, pakinggan ninyo. Levitico 5:5, ano ang sinasabi dito? Okay. 5:5 sa Leviticus. 5:5. At mangyayari na pagka siya ay magiging makasalanan sa isa sa mga bagay na ito, ay kanyang isasaysay yung kanyang ipinagkasala. Kasala kay Pedro, di isaysay mo kay San Pedro. Ano? Sibano isugid nimo. Isugid. Yun ang pagkakasabi. Para ho sa mga Sibano. Tayo kapatid atin ng broadcast bilingual ho ito. Nagiging trilingual pa nga may inahaluan ho natin ng kaunting English. Pagkat marami ho sa tayong tagapakinig, hindi lamang ho mga Tagalog at napakarami ho mga Cebuano speaking people. Kaya ginagamitan ho natin ng Cebuano Bible at Tagalog version. Okay. Levitico 5:5, ang sabi dito ay ganito. Og may tawo ko magkasala siya sa usa niining mga butanga, igasugid niya kadto diin siya makasala. Igasugid niya kadto diin sila makasala. Okay. Isay-say mo daw, sugid. Sa ibang Bisaya, sa ibang pananalita, ikumpisal mo kung saan ka nagkasala. Okay. Sabihin, hindi lang sa isang tao. Kasala kay Mariano, hindi kay Mariano mo isa-isay. Hindi kay Juan. Okay. Patuloy tayo kapatid sa ating pag-aaral. Ang sabi ito, magsinugiray. Yung magsinugiray o mangagpahayagan kayo. Tapos, ano pa sinasabi dito? Efeso 4:32. Ang topic ko natin ganito. Kanya-kanya ang kaligtasan. Ang kaligtas si kanya-kanya. Bet si Catholic sa kandawan. Okay? Isa pa ang text na pakinggan ho ninyo. Ito ang atin bakit ito natin tinatalakay itong tekstong ito, itong topic na itong kanya-kanya kaligtasan? Sapagkat may mga katanungan ng iba, kung kanya-kanya nga ikapastor na kaligtasan, ay bakit kinakailangan pa nating idalangin ng iba? Magpatawaran pa tayo ng kasalanan? Dadagdagan muna ho natin. Efeso 4:31. Efeso 4:31. Nasaan ka? Ito. Efeso. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga aalis nawa sa inyo, pati ang lahat ng masasamang akala. 32. Efeso 4:32.
at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Mangagpatawaran. Mangagpatawaran. Kaya nga sabi ng Bible hingi ka ng tawad sa kapwa-tao kung saan ka nagkasala. Tapos, patatawarin ka. Ang sabi, mangagpatawarin ka. Gaya daw naman na tayo'y pinatawad ho ng Diyos. Ano? Maayong ito, Pastor, watching from Tago, Surigao del Sur, Tago. Anthony Gambil Loronyo. Elia ba yun, condolence, tayo magagawa talagang ganyan talaga. Condolence, hindi na ako nakakuan dahil nga ilang araw akong hindi nakapag-broadcast. Ayun. Doon tayo sa Northern Cebu. Kaya nabalitaan ko na lang na talagang pumanaw na pala si Toto. Pero okay na lang sapagkat ako'y naniniwalang talagang sigurado ang kaligtasan ni Toto. Namatay talaga ang kapatid mo na nasa pananampalataya. No? Kaya ang pagsikapan natin pagdating ng Panginoon Kristo makita natin at tayo makita rin ni Toto. Ano? Yan ang ating dalangin. Pagdating ng Panginoon Kristo, makita tayo at makita rin natin siya. Yan lamang sa hanggang doon lang ang buhay talagang tao Okay. Anthony Robert Yu is watching. Si Ken, magandang tanghali kan dyan sa Saudi. Thank you, Pastor. Yan. Sige, mag-iingat ka dyan. Mag-iingat ka dyan at talagang wala tayong magagawa. Ang iyong mga mahal sa buhay talagang unti-unting pinagpapahinga na ng Diyos. Ano? Hindi mo nakita ang iyong magulang. Panaw, hindi mo rin nakita si Toto. Pero nga, sasabihin ko, kapatid, kung hindi mo naman nakita ang iyong mga pumanaw ng mga mahal sa buhay, yon na pagsikapan mong magkita tayo, pagdating ng Panginoon Kristo. Mayong hapon, diapod, Pastor. Okay, magandang tanghali. Tsaka pala sinabibit dyan sa Cagayan, magandang tanghali din. Okay, papatuloy tayo, kapatid. Kung ang kaligtasan ay kanya-kanya, ay bakit nga sinasabing magdalanginan tayo, magpahayagan tayo, sibuan magsiniguray tayo sa atong kasalanan? Bakit? Ang patiniwala ho ng iba ay ganito Maging si San Pablo nga ho Maging si San Pablo nga, kapatid, ay humiling ho siya na siya idalangin din. Hindi sabi ng paniniwala ng iba idalangin na tayo. Ang mga banal lamang pwedeng, yung mga santo lang pwedeng dumalangin para sa atin, kapatid. Dapat gusto kong ulit-ulitin sa inyo. Sina San Pedro, kapatid, San Carlos, San Lucas, San Juan, wala pa ho record na punta na sa langit yan. Wala pa hong record. Maging si Haring David nga, kapatid, na ito'y mahal ng Diyos. Isa ho itong santo. Ay narito pa ho sa lupa 2.29 ho ng gawa. 2.29 ho ng gawa. Ay narito pa ho sa lupa. Kaya dito ho sa mundo, pag sinabing idadalangin tayo ng mga santo, uulitin ko, ito lagi nang natin natatalakay. Pag sinabi, kapatid, na santo iko na yun Kastila Pag maraming santo, santos. Ano? Pag sinabi yung santo, kapatid, ibig sabihin mga banal. Ay sino ang banal? Ang paniniwala ho ng iba, yung banal lamang yung sina San Marcos, San Mateo, sina San Pablo. Hindi ho, kapatid. Sa Bible, kapatid, sa Deuteronomio 28:9 at Apokalipsis 14:12, ang lahat ng taong tumutupad sa kautusan ng Diyos ay tinatawag kong banal o santo. Ayan. Kaya huwag niyong isipin, kapatid, ang mga santo, yung lamang nabasa na natin sa Bible, sina San Pablo, sa Mateo, hindi ho.
Uulitin ko kapatid. Pag sinabi yung santo, banal, yun talagang Bisaya, Tagalog niya banal eh. Pag ang tao ay tumutupad sa kautusan, at yun nga ang ating goal, lagi natin ating kalabuton o goal, na tayo tuparin ho natin ang kautusan ng Diyos. Sapagkat yun ang kalooban ng Diyos eh. Okay? Kaya pag tayo tumutupad ho, kayo at ako santos na ho tayo. Kaya nga pati nga ho, at hindi ibig sabihin ho kapatid, ay ilang tao lamang ang ating hilingin tayo idalangin ho. Ang sabi ng Biblia, tayo ho ay magdalanginan, ipalalangin daw natin ang isa't isa, ayon sa Santiago 5:16. Kahit nga sa San Pablo humiling mo siyang idalangin, babasahin ko. Dito kapatid sa Epeso 6:19, pakinggan niyo. 6:18. Epeso 6:18, pakinggan niyo kapatid. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katiyagaan. At daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Pati banal ay daing daw natin, pati ang mga banal na bisabi itong mga banal sinasabi ho dito. Itong paunang panahon yung mga santos nga na mga kagaya ni San Pablo. Ayun. Si San Pablo, anong sabi salita nito? At sa akin, ayun, Epeso 6:19 ho, pati ho San Pablo siya ay nakiusap na pati ho siya ipanalangin ho. Hindi ho ibig sabihin si San Pablo ang pwedeng manalangin sa atin nung siya ay buhay pa. Nung siya ay narito pa sa lupa. Pero kapatid, maging si San Pablo ho, sa oras nito, sa araw na ito, wala pang record na sinapunta na sa langit. Bakit? Sabi nga ng Bible, sabay-sabay ho tayong kukuhanin. Hebrew 11:40. Papapatuloy ko nga itong Epeso 6:19. At sa akin upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga. Ayun, si San Pablo humiling din nakiusap siya idalangin. Kita ninyo, bakit? Ang sabi tayo magdalanginan ho, ipanalangin natin isa't isa. Uulitin ko, hindi ibig sabihin ho, ay ilang tao lamang ang pwedeng manalangin sa atin. Bakit nga? Sapagkat ho, itiuturing ho natin mga banal o santos sa ilang, yun nga nasa Bible lang mababasa pero sabi ng Bible, lahat po kapatid, ng taong tumutupad, mga banal ho tayo, santos tayo. Kaya sabi ng Bible, magdalanginan kayo, ipanalangin ho natin ang isa't isa. Ayun, Michelle Hussein, mga Michelle Hussein, ano kaya ito? Apelidong Arabo, baka ito nakapag-asawa ng taga Middle East. Arabo baga. Okay? Michelle, kahit hindi ako nakakakilala, salamat sa pagtunghay mo sa ating palatuntunan. Ano? Okay, pagpapatuloy na rin. Kaya, ngayon nga kapatid, ay bakit nga kinakailangan tayong magdalanginan? Dapat nating ipadalangin ang ating mga kapatid kung ang kaligtasan ay kanya-kanya ayon sa Pilipos 2:12. Ayun. Okay kapatid, ito. Pakinggan niyo kapatid. May babasahin ako sa inyo. Bakit kinakailangan pag tayo'y magdalanginan o ipanalangin ng isa't isa? May babasahin ako sa inyo. Ezekiel 14:14 ho. Ito kapatid sa panahon na ho ng hatol. Ayan. Panahon na ho ng pagpaparosa. Panahon na ho kapatid ng pagpuhukom. Ayan. Doon ho sa bandang iyon, kanya-kanya tayo. Doon ho sa bahaging niyon, sa panahon ho kapatid ng paghuhukom, kanya-kanya tayo. Babasahin ko na sa inyo. Okay? 14:14. Bagaman ang tatlong lalaking ito na si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran, sabi ng Panginoon. Ayon. Kahit pa daw narito sa dako natin sa ating baryo, kung saan man kayo naroon, kahit narito pa ho ang tatlong mga banal na tao, si Noe,
si Daniel at si Job. Ito ay talagang napaka banal na mga tao. Pero sabi ho ng Bible, kahit siya ho, sila ho, ay nandito pa sa ating dako. Ho, maliligtas lang kanilang sarili dahil sa kanilang sariling katuwiran, wala ho tayong pakialam. Ha? Ang ibig palang sabihin, kapatid, nung kanya-kanyang kaligtasan sa araw ho ng paghuhukom, ng araw ng pagpaparusa, kanya-kanya na ho tayo. Yan. Kaya kapatid, dadagdagan pa ho natin. Dadagdagan pa ho natin. Hindi ho, wala ho magagawa. Sina Job, sina Daniel, napakabanal ng mga tao ito. Sina ba? Sabi siya, si Job, si Daniel, si Noe, may mga mahal ng Panginoon. Yung sabi ng Bible, kahit ho, andito pa sila sa ating dako, lugar. Pag dumating na ho, kapatid, ang paghuhukom, wala ho silang magagawa sa atin. Ha? Yun ho ang ibig sabihin pala ng kanya-kanyang kaligtasan. Kaya pala sinabing, pagsikapan mo ang iyong sariling kaligtasan. Dadagdagan ho natin. Dito sa Jeremias 15:1, pakinggan ninyo. Jeremias 15:1. Nang magkagayoy sinabi ng Panginoon sa akin, bagaman si Moises at si Samuel ay tumayo sa harap ko, gayon may ang pag-iisip ay hindi sasabayang ito. Iyong itatakwil sila sa aking paningin at iyong palabasin sila. Ha? Dagdagang teksto sabi ng Bible, Jeremias 15:1, kahit para narito sa dako natin, sa ating lugar ho, ito namang si Moises at si Samuel, ito yung mga mahal din ng Panginoon Diyos, napakabalala mga tao ito. Pero, pag-uusapan na pala, kapatid, ay ang paghuhukom, wala ho sila magagawa. Kahit dito pa ho, nakatira itong mga santos nito, si Moises, si Samuel, si Job, ito sasabi, tinasya sa i-mention ho dito yung mga banal na tao malapit na talagang mga malapit ho sa Diyos ay i-mention na kahit ba daw nasa ating lugar. Pagdating na ho, hika nga ay ng hukom. Wala ho sila magagawa sa atin. Doon ho, kapatid, nangyari ang kanya-kanya ang kaligtasan. Pero, sa panahon ito, habang tayo nabubuhay pa, kapatid, tayo magdalanginan ho. Idalangin natin kapwa-tao, idadalangin na ho tayo. Ayan. Yun ang ibig sabihin ng kanya-kanyang kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Pero, hindi ho mali na tayo nagdadalangin na tayo. Michibel Largado is watching. Mga taga-Katipunan, taga-Bayugan ito. Mga Largado dyan Okay, mga Largado, taga-Katipunan, Bayugan ito. Bayugan City, mga Largado family dyan. Lahat ng ating kapatiran dyan sa Bayugan, no? Lalo na sa Bayugan City, dyan sa poblasyon. Magandang tanghali sa inyo, mga kapatid. Okay, dadagdagan ho natin, kapatid. Ulitin ko, hindi ho salungat ang sinasabi sa Bible na tayo magdalanginan, bagamat ang kaligtasan ay kanya-kanya. Hindi pala ho salungat. Bakit? Sabi ng Pablo, kaya nga si San Pablo, nakiusap na siya mismo yung ating idalangin. Pero tungkol na sa kaligtasan ni San Pablo, wala ho tayong magagawa doon. Tungkol din naman sa kaligtasan natin, wala din maitutulong San Pablo. Pagdating na ho ng hukom, paghuhukom, ayan. Dadagdagan natin. Dagdagong teksto na kanya-kanya ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Pero sa araw ito, magdalangin na naman tayo, magtulungan tayo, magbigay tayo ikangang patibayan ho tayo sa panahon, patibayan na pa ho tayo. Pero yun nga, kahit atong patibayan na ginagawa ho natin, pag tayo nagpaluko-luko, ayun, sa araw ng hukom, wala ho magagawa ang ating kahit sina San Pablo. Taper tukyatan, akyatan siguro ito kita na akyatan siguro ito mga taga-Tudila. Tuper, si Tuper, kilala ko yung Tuper kilala ko ito, Tuper, to kita na. Okay, mga taga-Misamis Occidental ito, mga taga-Tudila, Misamis Occidental, magandang tanghali sa inyo dyan.
Sina Gina, magandang tanghali dyan. Tata. Dadagdagan natin kapatid. Okay? Dito sa awit 49, 6 at saka 7. Ho, narito maganda ito. Dagdag itong teksto, nagpapatunay sa pagpapatunay. Agent mo na iswatsing. Magandang tanghali kapatid. 49, 6 to 9 pa nga ito eh. Okay? Awit 49 verse 6 to 7. Silang nagsisitiwala sa kanilang kayamanan at nagagahambog sa karamihan ng kanilang mga kayamanan, wala sa kanyang makatutubos sa ano pa mang paraan sa kanyang kapatid, ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya. Sa 7 ho, wala sa kanyang makatutubos sa anumang paraan sa kanyang kapatid. Ito ho'y sa paghuhukom maliwanag. Ha? Ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya. Ayun ho. Kaya kapag kahit pa ho, gaano kayaman ang inyong naiwan, kung halimbawa tayo'y kapatid ay pumanaw, kahit pa hanugahano, kamilyonaryo, ang naiwan na buhay, sabi ho dito ay wala hong kantidad na pwedeng ipantubos ho sa pumanaw, sa kanyang kaligtasan ng pumanaw. Ano? Wala ho. Kahit paanong rekim ang gawin ninyong padasal dyan, hindi na ho, wala ho. Ang sabi, uulitin ko nga, wala sa kanyang makatutubos sa anumang paraan sa kanyang kapatid, ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya. Sa araw na ito, paghuhukom kapatid. Ano? Kaya sa panahon ito, tayo magtulungan para sa kaligtasan habang buhay pa. Pero pagdating na ho ng hukom, yun, wala na ho tayong magagawa. Dahil pagkamatay nga ho ng tao, kapatid, lagi kong ginagamit yung Ezekiel 18:26. Pagkamatay ho ng tao, kung anong record mo, nung matapos ang iyong hininga, ay doon kayo hahatulan ng Diyos. Kaya importante talagang tao dapat handa ho eh. Lagi tayong dapat handa. Sabi hindi ho natin alam. Ibig sabihin natin, halimbawa, hindi man panalangin, namatay ho tayo ng biglaan. May nga atake ho sa puso, high blood, at ano pa, ang iba na baril. Ano? Importante ho kapatid handa ka lagi. Bakit nga? Hawag niyong kalilimutan ng Ezekiel 18:26 kung ano ang pagkatao mo sa oras ng kamatayan mo kapatid, gano'n na ka na. Hindi na pwedeng mabago pa ang iyong buhay. Pag nakamatay, hindi na pwedeng mabawi pa, mabago pa ang record mo sa langit. No? Sa pamamagitan ika nga ng mga dalangin ng mga buhay, hindi na pwedeng baguhin. No? Kapatid, maliwanag sasabi. Titingnan natin sa Living Bible itong 49 ho, 6 hanggang 9. Pakinggan niyo kapatid. Awit 49, titingnan natin. 6 hanggang 9. They trust in their wealth and boast about how rich they are. Ayun. Pinagtitiwalaan daw ng iba ang kanilang kayamanan at nangahambog sa kanilang how rich they are, kung gaano sila kayaman. Ba? Yet not one of them, though rich as kings, can ransom his own brother from the penalty of sin. Yet not one of them. Magkaganon man, walang isa sa kanila. Kahit gaano siya kayaman, kagaya ng mga hari na pwedeng matubos ang kanyang kapatid buhat from the penalty of sin, buhat sa parusa ng kanyang ng kasalanan. Ayun. Napakaliwanag ko nito. Yet no, not one of them, though rich as kings. Ayun. Ibig sabihin pala, kahit gaano pa karami ho ng padasal mo, pamisa mo kapatid. Aba, tayo tapatan na ho tayo. Kahit gaano kamahal kapatid ang pamisa mo. Yet not one of them, though rich as king, kahit kasing yaman ng mga hari, can ransom his own brother from the penalty of sin, na makatutubos sa kanyang kapatid buhat sa parusa ng kasalanan.
For God's forgiveness does not come that way. Ayon. Sapagkat ang kapatawaran ay hindi nanggagaling sa pamamagitan noon. For a soul is far too precious to be ransomed by mere earthly wealth. There is not enough of it in all the earth to buy eternal life or for just one soul to keep it out of hell. Ayon. Ang kaluluwa ay kay napaka-precious, napaka-dalisay para matubos sa pamamagitan lamang ng kayamanan ng munsanlibutan. Earthly wealth. There is not enough of it. Walang sapat na kantidad in all the earth, sa buong mundo, to buy eternal life. Ang eternal kapatid, hindi mabibili kapatid. For just one soul to keep it out of hell. Para sa isa lamang tao na siya ay mapalabas ng impyerno. Kita niyo kapatid. Para hindi ma-impyerno. Sabi ng Biblia. Ibig sabihin, for just one soul to keep out of hell. Wala daw sapat na kantidad kapatid na maitutubos mo ng isang kapatid mo. Sapagkat napaka-precious daw, napaka-precious dalisay ng isang tao na siya ay matubos lamang sa impyerno, para siya matubos sa pera na siya hindi ma-impyerno. Kita niyo kapatid? Beverly Tañares, ang kumari ko. Kumare, magandang tanghali dyan. Ha? Ano, retire ka na? Kumari ko ito, nasa Bukidnon ito. Valencia. Ayon. Kumare, kumusta ang kumpare dyan? At lahat ng ating mga taga-kaulayanan dyan. Kumusta kapatid? Kumusta kumare? Kumusta inyong tanan? Mga bata ni mo at mga kauturan dira. Kauturan diya sa kaulayanan. Okay. Yan kapatid ang ating nakita sa Bible na talaga, kaya pala sinasabi ng Bible, pagsikapan mo, sa mundong ito may magagawa pa siguro tayo habang tayo nabubuhay. Pero pag tayo namatay na, sapagkat wala tayong pupuntahan nga ang ibig ko say, pag tayo hindi inabutan ng Panginoon Kristo pagparin, pag tayo hindi inabutang buhay, edi patay. Ano? Ayan. Kaya ito kapatid, importante. Huwag natin kalilimutan. Ang Pilipos 2:12, pagsikapan mo ang iyong sariling kaligtasan para sa dumadarating mong paghuhukom. Ayun kapatid, okay? Yun ang una natin mga punto na binigyan pansin dito sa atin na nung paksa na tinatalakay na ang kaligtasan, pagsikapan mo sa iyong kaligtasan, yun ay sa araw ng paghuhukom. So, sa panahong ito, kapatid, ang ibig sabihin ng pagsikapan, ibig sabihin wala akong magagawa ang ating kapwa-tao. Sa araw ng paghuhukom, kahit nandito pa daw sa ating dako, si Noe, si Daniel, si Job, yung mga mahalo ng Diyos. Si Moises, at saka si Moises at saka sino yung isa? No? Si Ono? Okay. Si Moises at saka sino yun? Sinasabi dito? Si Moises at si Samuel. Ayan Sabi ito yung mga mahalo na Diyos ng mga propeta. Ang atin nakita kapatid. At binigyan natin diin. Ang sinasabi ng Biblia, kaya sinabi ng Biblia, kahit pa nandito daw, ibig sabihin kapatid, pag dumating na ang pagkakatulong ng Diyos, hindi sila makatutulong sa atin. Sa panahon ito, tayo magtulungan sa paghahanda. Pero pagdating na ng panahon ng hukom, wala na Kanya-kanya tayo kapatid. Okay? Okay. Okay kapatid ko, may makatanungan tungkol sa ating pananampalataya, sa kaligtasan, may mga tanong kayo tungkol sa ating kaligtasan. Ano? Okay? Kumusta ko nga pala yung aking mga kamag-anak sa Mindoro, no? Mga pininsan, pamangkin, yun. Kayo, kakakilala sa akin, ako madami nang hindi ko kilala matagal na tayo hindi nakakapunta dyan sa Mindoro. Yun. Okay? Kumusta lang sa ating mga kapatiran dyan sa Mindanao. No? Asya nga pala kapatid, huwag niyong kalilimutan. Sa ating mga kapatiran, huwag niyong kalilimutan kapatid, ngayon darating, ito ikangay luluobin ng Diyos. Ngayon darating
Oktubre 19 hanggang 21, mga 3 araw ang plano namin eh. Meron tayong anniversary. Ika-40th anniversary dito sa Cebu. Sa Argao tayo mag-held ng ating local conference. Dito lang sa Cebu. Ano? Kaya imbitado ho kayo. Okay. Yung kapatid ako ang ating atinong tinatalakay at nawa ho ay naunawaan natin. At yun nga, magdalanginan tayo, magpatawaran tayo. Sabi ho ng Bible, sapagkat kung paano daw pinatawad, dadagdagan pa nga natin ang teksto. Dadagdagan pa nga natin ang teksto. Dito sa Colossus 4:16. Colossus 4:16. Colossus 4:16. Okay. Colossus 4:3-4 pala. Colossus 4:3-4. Colossus 4:3-4. Ano ang sabi ito? Cebuano na naman ang nabuklat ko eh. Colossus 4:3-4. Natuloy idalangin din ninyo kami. Ayun nga, San Pablo nga, iba na naman pagkakataon ng taga-Colossus. Si San Pablo kapatid ay humiling sa taga-Colossus na idalangin siya. Ayun nga, hindi lamang paniniwala ng iba'y ang mga sina San Pablo sa matilang pwedeng manalangin tayo. Si San Pablo ho, ito isang santo. Nakiusap na siya idalangin taga-Colossus. Okay. Natuloy din idalangin ninyo kami na buksan sa amin ng Diyos ang pinto ng sasalita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo na dahil dito'y may mga tanikala ako. Ayun, na preso. Nung mapreso San Pablo, ay siya nakiusap sa taga-Colossus na idalangin siya. Idalangin na natin sa presohan. Kaya nga ho tayo, hindi lang ho diadalangin naman na pipreso. Kaya nga tuwing nga hong Martes ho ng umaga, meron tayong pangangaral dyan sa presohan dito sa Argao. Kada alas 9:30 hanggang alas 10:30. Okay. Ilan ang beses kanina ho? Nakiusap si San Pablo sa taga-Episong idalangin siya. Ngayon naman nakiusap sa taga-Colossus na idalangin din siya. Dadagdagan pa ho natin. 1 Tesalonica 5:20. Sa taga-Tesalonica naman ho. 1 Tesalonica 5:20. Nasaan yun? Asan ka na? 5:25 naman. 5:25. Mga Colos at Tesalonica, 1 Tesalonica 5:25. Mga kapatid, idalangin ninyo kami. Ayun. Maging sa taga Tesalonica kapatid. Nakiusap po si San Pablo, idalangin siya. Ayun. Kaya kapatid, yan sasabi. Kaya pala sabi, magdalanginan ho tayo. Ipanalangin natin na isa't isa. Hindi lamang ho yung mga santos, higit ho sa lahat. No. Kami ho, idalangin ninyo. Mama, halimbawa, idalangin mo ako. Sinong mama ang kinikilalang mama? Idalangin mo ako ba yung namatay na ho mama? Yung anak ko, mama, idalangin mo ako. Ay, namatay na, paano idadalangin ka? At higit sa lahat, pag sinabi na natin, pag ang pag-uusapan ay kaligtasan, wala na hong magagawa ang mga tao. Kahit gaano sila kamahal ng Diyos, kahit sila gaano kasanto, wala ho sila madagawa sa atin hong kaligtasan. Ayun, patatawarin nga ako. Patatawarin niya ako kapatid. Ayun, pananiwala sa bagay. Yan, paniniwala na iba. Si Mama Mary, dalangin mo ako Mama Mary. Mama Mary, wala pang record nasa langit o kapatid. Wala pa hong record. Wala ho sa Biblia yan. Okay, paniniwala, nasa sa inyo yan. Pero kung pag-uusapan ng Bible, wala pa ho. Kaya kung hihiling kay Mama Mary, dalangin, sa bagay. Katungkulan, karapatan ninyo yan.
Pero pag-uusapan ng Biblia, wala pa akong record. Wala pong record na punta sa langit. Uulitin ko, maging sa David nga, Haring David, na mahal ang Diyos na Haring David eh. Ayon sa gawa, babasahin natin. Ayon nga sa gawa, nandito pa sa lupa eh. Babasahin natin. Gawa 2:29, titingnan natin. Gawa 2:29. 2:29 ang sabi dito. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David, na siya'y namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Ay sa panahon ng gawa ng mga apostolis, narito po si David eh. Kaya niya kapatid, narito po. Bakit nga? Kahit kaano ka pa kasanto kapatid, kahit gaano pa kakabanal, sabay-sabay ho tayong kukunin pagparito ng Panginoon Kristo, pati yung mga patay. Sabay-sabay. Hebro 11:40. Mababasa din niya sa 1 Tesalonica 4:16 hanggang 17. Ang mga patay ho, kapatid nasa libingan, pagparito pa ho ng Panginoon Kristo, saka pa sila bubuhayin. At yun nga, ang mga buhay na mohong aabutan ho ng Panginoon Kristo, yun ay sabay-sabay yung kukunin. Ayun. Hindi ho uutay-utayin. Lagi ko itong sinasabi, hindi ho kapatid uutay-utayin ng Diyos ang mga namatay. Kung may buhay man yung dinala sa langit, dadalawa ho na record sa langit kapatid, na dinala ng Diyos. Si Enoch at saka si Elias. Hindi ho dumaan ng kamatayan. Abay, kalooban ng Diyos yun. Pero ayon nga sa pag-aaral, pag unaanawa ho ng mga theologians, ito si Moises nadala din sa langit, dumaan ng kamatayan. Pero ayon nga sa mga pag-aaral, ng paniniwala ng mga theologians, may kahulugan daw ho. Si Elias at saka si Enoch, hindi ho dumaan ng kamatayan, dinala ho sa langit. Bakit? Nagre-represent daw ito kumakatawan ho, kapatid. Sa pagparito ng Panginoon Kristo, may mga taong matutuwid na taong buhay na kanyang maaabutan na hindi na ho dadaan ng kamatayan. Pagdating kapatid ng Panginoon Kristo, ang mga matuwid, tarong ba, na taong hiabtan niya, ay di lipat yun. Ayun. Ang sabi ho ng Bible, 1 Tesalonica 4:17, ang mga buhay yung matutuwid na aabutan ho, dadatnan ng Panginoon Kristo dito sa lupa. Sila ay hindi na mamamatay. Sila ay susubhan lamang para magkaroon ng katawan na wala ng kamatayan. 1 Korinto 15:51 hanggang 53. Yan ho kapatid, ang totoo yan. Yun ang totoo. Ang namatay ho, uulitin ko, hindi utay. Ito naman si Moises. Dumaan ho ng kamatayan. Ayon na sa record ng Bible. Deuteronomy 34 ba gayon? At mismo nga Diyos ang naglibing kay Moises eh. Pero ho, nandun na sa langit. Bakit? Ito naman si Moises kumakatawan. Paniniwala ng mga theologians ay sapagkat ito naman si Moises ay kumakatawan naman sa mga patay nasa sementeryo na dadat na ng Panginoon Kristo na sila'y bubuhayin kagaya ho ni Moises. Yun ho sila ang kinakatawanan ni Moises na dumaan ng kamatayan pero bubuhayin ho na Diyos. Kaya pala ito ang ibig sabihin. Jiko no buko Jiko buko ha. Jiko diyan sa Manila. Jiko, kumusta kayo sa Manila? Nakasama ko to sa pangangaral ng year 2000. Jiko Kubo. Jiko. Yan, di ka pa uwi. Rebecca Sabalos. Becca. Okay, kumusta dyan? Okay, pangutan na lang si JR kung gaano kasaya andin sa fellowship. Lalo na noong madaling araw ng linggo. Okay, Lesser Bill Michaela is watching. Okay, Dong. Magandang tanghali naman dyan sa El Salvador. Misamis Occidental. Kamusta kayo dyan? Tako, lamang ko nawala na pala si Kon eh. Si Toto. Dong, yun lang pagsikapan natin.
Alam natin si Toto, bagamat pumanaw niya, sigurado tayong ligtas ang taong yun, batang yun. Pagkat atin talagang nasaksihan ng kanyang pagiging tapat sa Panginoon Diyos. Bagamat siguro nung bata-bata pa, siguro may mga kapakyasan ika nga, pero ating nakita, yun ang importante ho kapatid eh. May kapatid ho tayo doon sa Cagayan na pumanaw na ho noong Martes yata ng gabi. Pumanaw na ho. Ayun kapatid, wala tayong magagawa eh. Sabi ng Biblia, Job 14:5, ang tao ay may hangganan talaga hindi makakaliban. Hindi ako sa Cebuano, doon ay utla na dili malabang. Job 14:5. Kaya kapatid, condolence na lamang sa lahat ng mga kamag-anak, mga kapatid ni Toto. Asahan natin, yun nga ho, ang atin lamang dyan, pagdating ng Panginoon Kristo ay makita ho, tayo niya ni Toto. Sa bagay, pagdating ng Panginoon Kristo, pati daw masasama, may masasama makakita sa kanya. Siyempre, yung masasamang buhay ay babasahin nga natin. Dito sa Apokalipsis 1:7 kapatid. May pagkakataon hong makasudoong, ibig sabihin makasaksi ho, makapamalas, pagpahin tuloy tanong ng Panginoon Kristong mamalas ho nila. Ibig sabihin ay makita nila ang kaluwalhatian ng pagparito ng Panginoon Kristo. Apokalipsis 1:7. Apokalipsis 1:7. Narito siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulo sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitagoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Pati pala ho yung kapatid, may special hong resurrection pala kapatid. Pagparito ng Panginoon Hesus Kristo kapatid, may special pala hong pagbubuhay, special ho ito. Yung palang sumibat ho sa tagiliran ni Jesus Christ nung naandun ho siya sa cross, sinibat eh. Sapagkat ang plano nila, para hindi malubugan ng araw ho, 3 nakapako sa cross ay pagbabalian na laon ng binti. Kaya, ay yung dalawang nasa tagiliran niya, pinagbabali ang binti, ay pag tingnan na si Kristo, babalian na sana ng binti si Kristo, hindi na ho nila pinagpatuloy. Kita na patay na. Cebuano to ay naliog ni Jesus Christ ang ulo. Kaya hindi na ho nila binali ang binti pa ni Jesus Christ. Pero, yung isang salbahis ho na sundalo, patay na, ay hindi ho nakaagwanta, ay sinibat pa rin ang tagiliran ni Jesus Christ. Pero, pagdating ho ng Panginoon Kristo kapatid, sabi ng Bible, 1:7, uulitin ko, narito si pumaparitong sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nagsiulos sa kanya. Ayon. Yun ang sumibat o tagiliran ni Jesus Christ. Pahintulutan ho pala kapatid ni Jesus Christ na mabuhay para ho makakita sa kaluwalhatian sa pagparito ni Jesus Christ. Okay? Mario Flores, Pastor Flores, magandang tanghali dyan sa Maynila. Babe, si Batislawan, Beng. Magandang tanghali, Beng. Condolence na lang, Beng. Talaga naman. Condolence, Beng, ha? Kakahapon pa ako, Beng, nakarating. Galing ako doon sa Tuburan, Cebu. Kahapon pa ako nakarating. Ako'y madaling araw pa ng Miyerkules ako umalis. Kaya 3 araw tayong walang broadcast. Okay? Ayun, nabalitaan ko na lamang kay Bobby na nawala na pala si Toto. Pero ako'y umaasang peaceful naman siguro ang kanyang tagumpay, ang kanyang paghipos sa iyang lawas. Buti na nga ho kapatid. Sa panahon ito tayo ikay mahihipos pa, maiimis pa. Ibig sabihin kapatid, sa panahon ito kapatid, makakaroon pa tayo sinasabi decent burial, dissenting paglilibing. Hindi ho natin alam kapatid. Baka hindi ho natin alam. Pag dumating ang panahon, baka ho tayo mabuti kung tayo maiilibing pa ho na disente. Bebe si Batislaon, thank you Pastor. Salamat Beng.
Kaya kapatid, kaya bagamat to, itong ating kapatid Toto, pinagpahinga na ng Diyos, alam mo natin ito ay naging matagumpay at may disintihong burial. Iyan lamang ho atin eh. Sa bagay kapatid, ang tao naman ho ay kahit ano pa naman ho, yan, pakinggan ninyo. Kahit ano pa naman ho, kaganda ang ating libingan. Kamahalo ang ating kabaong, lungon sa Cebuano. Pag tayo kapatid ay hindi ho tayo handa, ay susunugin din. Alam mo, may isa hong may-ari ho ng unang class hong subdivision dito sa Cebu, hindi ko sasabihin ko sino. Nung mamatay ho yon, alam ko yun eh. Alam ko ang kasaysayan sapagkat ang chief security ho noong chief security guard ho noong subdivision yun, unang pinakamagandang subdivision doon sa Cebu City. Nung mamatay ho may-ari, mistisong Hudiyo yun eh. Alam niyo yung kanyang mga anak, rinigaluhan daw ng rolling hill ng isang punerarya. Sa Cebu, isang sikatong punerarya, rinigaluhan ho. 80s pa yun namatay, ng pinakamahalong kabaong. Noong mga taong yun, pinakamahalong kabaong ay 50,000 lamang. Ngayon ay malaki na. Noon, pinakamahal na ho noon. Pinakamaganda na. Alam niyo kapatid, ayon sa akin narinig, ipinasauli ho ang kabaong. Sapagkat hindi kontento ang yung ginawa, umorder ho ng kabaong kapatid sa ibang bansa. Pwede pala maka-order ng kabaong. Ay di hydraulic pa daw eh. Ayun nga sinasabi ho natin, kahit ginto pa ho kapatid ang ating kabaong. Lungon. Ha? Importante ho kung sino, anong klase ng tao ang inilagay sa loob ng kabaong. Oo. Kaya ho, ang kapatid punto, kahit man mumurahin pa ho ang ating kabaong, sa harapan ng Diyos, lalo na ho, pagdating ng paghukom, importante kapatid, ay yung namatay na ipinasok, inilagay sa loob ng kabaong. Handa kaya yon? Ang Diyos lamang ho nakakatalos. Ano? Kaya sa panahon ito, dapat ho tayo maghanda. Kapatid, yun ang punto natin eh. No. Marcos, parang bubog pa yata yung hindi natin sinasabing hindi malilig si Marcos. Ang Diyos lamang ang kanyan. Ang ibig ko lang sabihin, no, ginamit lang ho natin ay yung mga mamahalin lungon o kabaong, kagaya ng kabaong ni Marcos at iba pa, ay meron nga ho sa Africa na lang sa YouTube yun yung isa hong mayaman ho sa Africa, kusanda ko ng Africa, parang bilyonaryo yata yun, no? Africa. Nung kapatid nun siya ay mamatay, pati ho yung kanyang service na Rolls Royce, Rolls Royce, so, yun ang pinakamahal na sasakyan sa buong mundo, Rolls Royce. Ay bago pa ho eh. Ay nung mamatay ho yung kapatid ay sabi ng balita ko ni, pati yung Rolls Royce niya ay isinama ho pagbabaon. Kita niyo? Bakit kaya? Wala tayong pakialam kung ibaon mo yan. Pero merong mga katanungan lang pumapasok ho sa ating isip eh. Bakit kaya? Isinama niya sa libingan pati ang Rolls Royce niya. Siguro, dahil may kasabihan eh, pag namatay daw, wala daw kayong madadala. Ay talaga kaya pala siguro niya dinala ang kanang Rolls Royce para hindi masabing ang namatay ay walang madadala. Ayun lamang ang tanong, mapapakinabangan mo pa kaya ang iyong Rolls Royce na isinama mo pagbabaon sa libingan? Oh, yung kapatid do eh. Di ako naman sa Negros kapatid. Negros Occidental. Nakatira ako dyan eh, sa aking bianan. Diyan sa Hinubaan. Ay minsan isinama ho ako ng isang bilang bayaw ng aking bianan. Isinama ho kapatid at may pinuntahan marami daw mga antiques ho. Antiques. Ay doon ho kami pumunta sa mga libingan ng mga natives. Yung mga sinaunang mga tao, doon ho kami pumunta. Sapagkat sabi niya, alam mo Ben, ang mga sinaunang mga tao, pag sila'y namamatay,
Lahat ng kanilang ari-arian, mga tasa, plato, pati aso, isinasamaon libing. Doon ako na-intriga, bakit pati aso naman? Alam mo pa sabi niya, ang paniniwala nila, pag sila'y namatay, no, kung saan sila mapunta, halimbawa, sila dating hunter ho, yung sa Sibuan Mangangayam, wala na daw sila magagamit na aso. Kaya pati aso, pag namatay ho, pati aso yung sinasama ang libing. Kita, yun o, kaya kapatid ang tao, ang tao kapatid hindi nakakatalos sa Bible, yun o, kanya-kanya lamang ho ng ikang puros akala, paniniwala. Kaya para hindi tayo magkamali, dapat tayo umuwi ho tayo sa Bible kapatid. Ayun. Kita na lamang, wala akong swerte, ulitin ko, wala lang akong swerte. Yung sinamahan kong bayaw ng aking biyanan, ay ang napunta ikadalawang asawa ikadalawang asawa ng bayaw sa ikadalawang kanyang asawa. Wala lamang ko kaming swerte. Ang napuntahan ho namin na living na hindi pa ho masyadong matagal, ay mantakin ninyo, ayang amin nakita ko ikaw yung mga beer, butilya ng beer, ang iba yung mga gunting. Oh, may coins so, na 25 centavos. Kaya ako hindi papatawa ng mahukay namin. Ay hinukay yun namin simenteryo Sapagkat sabi niya, narito kami lahat ng mga pag-aari ng mga sinao ng mga tao, mga natives. Kadala, totoo na, sa mga totoo naman. Pati nga ho yung mga beer, ko sinama Ay, ibig sabihin, hindi pa masyadong matandang libingan. Ayun. Yan kapatid, kaya ito tao iba't iba talaga paniniwala. Pero kapatid, sabi ho ng Bible, talaga pag namatay ang tao, wala na. Wala na ho. Ang hinihintay mo lamang ay ang paghuhukom, pagparito ng Panginoon Kristo. At uulitin ko kapatid, at huwag niyong kalilimutan. Sa araw ng paghukom, sa panahon ito, pwede pa ho tayo magdalanginan. Ipanalangin natin isa't isa. Pero, pagdating na ng hukom, kanya-kanya na ho tayo kapatid. Sabi nga ng Bible, kahit nandito pa ho, kahit kababaryo pa ho natin, sina Moises, sina Samuel, sina Noe, kahit kababaryo pa ho natin, hindi ho sila makatutulong sa ating kaligtasan. At uulitin ko rin, ang awit 49, 6-7, hanggang 9 pa nga, kahit gaano pa daw mo kayaman. Gusto ko ang ulitin. Maganda ito pagkakasalita dito sa English. Itong Psalm 49, 6-9. Ano sabi ito? 49, 6-9. They trust in their wealth and boast about how rich they are. Yet not one of them, though rich as kings, can ransom his own brother from the penalty of sin. For God's forgiveness does not come that way. For a soul is far too precious to be ransomed by mere earthly wealth. For a soul is far too precious to be ransomed by mere earthly wealth. There is not enough of it in all the earth to buy eternal life for just one soul to keep it out of hell. Wala daw sapat na kantidad na pwedeng matubos natin, mabili natin ang buhay na walang hanggan para sa isang taong malibre sa impyerno. Ayun na kapatid. Kaya ang atin lamang sabi nga na si Bano, lawas ragatarungan. Okay. Natapos na ho. Kapatid, isa na lang minuto bago mag-alas 2, tayo mananalangin na bueno, kapatid, sa KL Marie Flores, sa 570 down, kay Pastor. Inuulit ko sa ating mga kapatira na nawalaan ng kanilang kapatid na si Toto. Isa pa ho, minsan pa ay condolence lamang sa inyo. At tayo magdalangin na lamang kapatid na tayo ay makita ho tayo ni Toto pagdating ng Panginoon. Okay, mananalangin tayo. Panginoon Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na muling naging matagumpay ho ang oras ng pangangarito na Panginoon Diyos makatagpo ng sa puso ng kapatiran, sa kabuhayan, at dagdagan po ang pananampalataya, pag-unawa sa iyong katotohanan. Tulungan din po kami, Panginoon Diyos, makapanagupay kung ano mga pagsubok ang amin hong hinaharap. Panginoon Diyos, sa huwag ko kalilimutan, laki po
lalo ng aming mga mamahal sa buhay, pamilya, na aming nare-representahan. Panginoon Diyos, huwag kami kalilimutan, huwag po kami pababayaan. Kung ano man po ang mangyayari sa mundo, kami po, Panginoon Diyos, ay aalalahanin, ililigtas nawa. Hindi dahil sa aming kabutihan, kundi dahil sa inyong awa. Kaya Panginoon, salamat uli sa mga tagapakinig ko na sumusubaybay sa palatuntunan at pagpalain na sila. Bigyan sila kalakasan, kagalingan ng karamdaman, ang may mga problema ho, na mga problema sa kanilang mga emosyon, tulungan ho sila. At mga kapatiran naman ho, kung meron man ho, Panginoon Diyos, kapatirang inaalihan ho, at dililigalig na masasamang espiritu o masamang espiritu yung bumabagabag, lumaligalig sa mga taong kung saan napakamatay ng Panginoon Kristo, iwanan mo yan at huwag mo nang balikan sa pangalan ng Panginoon Kristo. Kaya Panginoon Diyos, salamat ho sa pagdinig sa aming madalangin. Hinihiling po ito sa pamagitan po, Panginoon, ng aming Panginoon Kristo, aming tagapagligtas. Amen. Okay, hanggang dito na lang mga kapatid at hanggang mo kasuli. Basta ikay wala hong mga problema, wala hong mga sagabal, pohon, siba na pa. Magandang tanghali, bayan.